Isang art teacher at isang matalinong bata ang nagtulungan upang malampasan ang isang pagsubok na pareho nilang dinadala sa buong buhay nila. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Like Stars on Earth mula sa taon ng 2007. Sa gilid ng isang lawa sa labas ng paaralan, isang 9 na taong gulang bata na si Ishan ay ginamit ang isang uri ng pangsala upang manghuli ng maliliit na isda at inilagay ito sa kanyang inuman. At sa hindi nito inaasahan, lumapit ang isang lalaki mula sa kanyang likuran at hinawakan siya sa kanyang damit, at ang lalaking ito ay ang school bus driver at siya ay naiinip na dahil nagaksaya ito ng 10 minuto sa paghihintay sa bata. At pagkalipas ng ilang sandali nang dumating ito sa kanilang tahanan, siya ay sinalubong ng mga aso at inihagis nito ang kanyang report card para sirain ng mga aso upang hindi na niya ito kailangan na ibigay sa kanyang magulang. At matapos na matiyak na nasira ang papel, pumasok ang bata sa bahay at nagmadaling ilagay ang mga isda na kanyang kinolekta sa aquarium. Pagkatapos ng merienda, pumunta si Ishan sa kanyang silid at nagsimulang gawin ang isang puzzle. At sa lalong madaling panahon, dumating ang kanyang kapatid na si Johan at sinabi sa kanyang ina na nakuha niya ang pinakamataas na marka sa klase sa lahat ng mga asignatura. Naging proud ang babae sa binata at tinanong ang kanyang bunsong anak tungkol sa kanyang report card. Pagkatapos ay umalis si Ishan ng silid at lumabas upang panuurin ang kanyang mga kapitbahay na maglaro. At sa panahon ng isang laro, inihagis ng isang bata ang bola at hiniling kay Ishan na kunin ito. Ang bata ay mabilis na tumayo at kinuha ang bola, ngunit nang ihagis niya ito pabalik, ang bola ay napunta sa kabilang panig ng pader. At sa mga oras na ito, lumapit ang kanyang kapitbahay at nagsimulang sumigaw at inutusan ang bata na kunin ang bola. At dahil nagulat si Ishan, hindi ito tumugon at inatake siya ng bata, at kahit pa mas maliit ito, nagpa siya na lumaban ang bata at ang dalawa sa kanila ay umikot sa lupa habang nag-aaway. Ibinagsak ng bata ang ulo ni Ishan sa lupa at hinawakan ito sa leeg, pagkatapos ay sinubukan na pilipitin ang kanyang braso. At upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kinagat ni Ishan ang bata at tuluyan siyang pinakawalan. Pagkatapos ay tumakbo si Ishan sa terrace at nagsimulang umiyak, ngunit hindi nagtagal ay nag-ambala at naglaro ng saranggola na nakita niya. At nang maglaon ng makauwi ito, nakita nito si Ranji kasama ang kanyang ina na nagrereklamo at inakusahan si Ishan na nagsimula ng away. At nang makita ang bata, sinampal siya ng kanyang ama, at sa mga puntong ito ang kanyang kapitbahay ay mas nagimbento ng kasinungalingan at sinabing sinira din ni Ishan ang damit ng bata. At dahil nagalit sa maling akusa, inatake siya ng bata at kailangan silang paghiwalayin ng kanilang mga magulang. At nang umalis si Ranji at ang ina nito, ang kanyang ama na si Nankishore, ay sinabi na puro problema lamang ang dinadala nito sa pamilya. At araw-araw nakakatanggap sila ng reklamo tungkol sa bata mula sa paaralan at sa mga kapitbahay. Pagkatapos ay nagbabala ang ama nito na kung makakatanggap ito ng anumang reklamo tungkol sa kanya ay ipapadala niya ito sa boarding school. Matapos na marinig ang kanyang ama, lumuhad ang ina ni Ishan sa harap ng bata at nagsimulang gamutin ang kanyang sugat. At alam nitong si Ranji ay isang troublemaker at hiniling sa kanyang anak na huwag na itong makipaglaro pa sa bata. At sa sumunod na umaga, kailangan harapin ng bata ang isa pang araw sa paaralan sa unang klase, at si Irene, ang kanyang guro, ay hiniling kay Ishan na basahin ang isang pangungusap mula sa libro ng Ingles at ipahiwatig kung ano ang mga adjectives. Gayunpaman, hindi masundan ng bata ang kanyang mga tagubilin dahil siya ay nahihirapan na matuto. At sa paniniwala na walang interes si Ishan, pinalabas ng guro ang bata sa kanyang klase, at sa pagtatapos bumalik ang bata sa kanilang silid. At ang isa sa kanyang kaklase ay nagtanong kung ginawa nito ang takdang aralin sa matematika at kung pinirmahan ng kanyang magulang ang report card, at dahil hindi niya nagawa ang mga ito, alam niyang papagalitan ulit siya, kaya nagpa siya itong kunin ang kanyang gamit at umalis. At habang ang lahat ay nasa klase, ang bata ay naglakad sa lansangan ng kanilang nayon sa India, at sa umagang yun nakita ni Ishan ang ilang lugar at mga bagong propesyon na hindi nito inakalang umiiral. At walang pag-aalinlangan para sa kanya, ang paglalakad na yun ay mas mabuti kaysa sa anumang araw nito sa paaralan, dahil habang naglalakad sa lansangan at sa pagmamasid sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, natuto ito ng mga bagong bagay na hindi nangyayari sa kanyang klase. At sa pagtatapos ng oras ng klase, bumalik si Ishan sa paaralan at naghintay sa kanyang mga kaklase sa loob ng bus at umuwi na parang walang nangyari. At sa hapon, tinulungan siya ng kanyang ina sa takdang aralin, ngunit nadismaya itong makita na walang progreso sa pag-aaral ang bata. At hindi maintindihan ng babae kung bakit patuloy ang mali ni Ishan sa spelling, dahil lagi silang nagsasanay araw-araw. Nag-aalala na ito na ang kanyang anak ay baka ulitin ang ikatlong baitang at mapagiwanan ng kanyang mga kaibigan. At sa gabi, nagising ni Ishan ang kanyang kapatid at sinabi na lumiban ito ng klase noong araw na yun. Pagkatapos ay hiniling ni Ishan sa kanya na magsulat ng isang tala para sa kanyang guro at magbigay ng katwiran para sa kanyang pagliban.
At dahil dito tumanggi si Johan na gumawa ng peking tala ngunit kalaunan ay pumayag din sa kanyang nakababatang kapatid. At sumunod na araw binasa ng kanyang guro ang tala na nagsasabing si Ishan ay may sakit kaya hindi ito nakadalo sa huling klase. Pagkatapos ay nagpa siya ang babae na gumawa ng isang sorpresang pagsusulit sa matematika at sa loob ng 30 minuto kailangan nila itong masagot ngunit si Ishan ay nangangarap sa kanyang pag-iisip. Lumikha ang bata ng isang kwento sa kanyang sariling isip kung saan siya ay isang space pilot at ang kanyang misyon ay kunin ang ikatlong planeta ng solar system Earth at ihulog ito sa ika-9 na planetang Pluto. At sa paggawa nito nawasak ang Pluto at ang Earth ay nanatiling buo kaya humantong ang bata sa conclusion na ang 3 beses na siyam ay katumbas ng 3. At sa sumunod na umaga habang kumakain nakita ng kanyang ama ang peking tala na isinulat ni Johan sa guro at tinanong nito ang kanyang asawa kung siya ba ang sumulat ng tala at sinabi ng babae na hindi. Napagtanto ni Isha na siya ulit ay nasa problema at matapos na pagalitan sinamahan siya ng kanyang magulang sa board of directors upang linisin ang hindi pagkakaintindihan. At nalaman nilang si Ishan ay hindi gumagawa ng kanyang mga takdang aralin at sinabi ng kanyang guro na ang pagbabasa at pagsusulat ay parang isang parusa para sa kanya at sinabing hindi kailanman nagbibigay pansin ang bata sa klase. At dahil sa mga reklamo sinabi ng punong guro na kung ang sitwasyon ay mananatili hindi na niya matutulungan si Ishan. Inimungkahi ng babae na marahil dinaranas ng bata ang isang intelektual na kapansanan at pinayuhan ng kanyang magulang na maghanap ng espesyal na paaralan para sa kanya. At nang dumating sila sa bahay determinado ang ama ng bata na ipadala ang kanyang anak sa isang boarding school at naniniwala ang lalaki na doon lamang magiging disiplinadong binata si Ishan. Sinubukan ni Maya na pigilan ang kanyang asawa sa ideyang ito dahil ayaw nitong mapalayo sa kanyang anak ngunit naniwala ito na ito ang magandang paraan para sa sitwasyon ng bata. At kahit pa nakiusap ang bata sa kanya na huwag ilayo sa kanyang pamilya hindi nagbago ang isip ng kanyang ama. At sa sumunod na araw ang bata ay dinala sa kanyang bagong paaralan at sa sasakyan si Maya ay naiyak sa pagkakahiwalay nito sa kanyang bunsong anak pati na rin si Johan. Samantala si Ishan ay nakaramdam na inabandona siya at tinanggihan ng kanyang pamilya. At sa panahon ng hapunan ng bata ay halos hindi makakakain habang sinusubukan nitong isipin ang nangyayari. At sa bahay nakita ni Maya ang isa sa kanyang mga drawing at sa loob kinatawan nito ang sandali na nahiwalay siya sa kanyang pamilya. At nang makita ito nagtaka ang babae kung tama ba ang desisyon sa pag-iwan nila sa kanya sa isang boarding school. At sa unang araw ng klase inutusan si Isha ng kanyang guro na maupo sa unang mesa katabi si Rajan ang nangungunang estudyante sa klase. Ginawa ito ng lalaki sa pag-aasang si Ishan ay maimpluwensyahan ng kanyang kaklase at maging masipag din na estudyante. At sa panahon ng klase nag-ambala ang bata sa pagtingin nito sa ilang ibon sa bintana nang inihagis ni Halkar ang piraso ng chalk sa ulo ng bata. Inutusan ng lalaki si Isha na pumunta sa kanyang mesa at ginamit ang isang ruler upang hampasin ang kanyang kamay ng 5 beses bilang parusa sa hindi nito pakikinig sa klase. At sa English class ang bata ay nagkaroon din ng problema habang pinapaliwanag ni Professor Sen ang paksa at ang mga salita sa pisara ay nagsimulang magulo at pakiramdam ni Isha na hindi ito makakasunod sa klase. At matapos na tawagin siyang pipitamad at tanga ng kanyang guro nang maraming beses nagsimulang maniwala ang bata na totoo ang mga ito. At ngayon ang kanyang imahinasyon ay nagpapahintulot sa kanya na maglakbay patungo sa kalawakan at nagsimulang lumikha ng mga nakakatakot na halimaw upang pahirapan siya. At unti-unti ang masayahing bata ay naging isang walang pakialam at nalulumbay na bata. At sa katapusan ng linggo nang dumating ang kanyang magulang upang iuwi siya umiiyak lamang si Isha at nagsimulang tumakbo ng desperado. At nang makauwi ito binigyan siya ni Johan ng isang koleksyon ng 24 na kulay ng pintura dahil alam niyang ang kanyang kapatid ay mahilig magpinta ngunit hindi pa rin ito sapat upang pasayahin siya. At sa linggo ng gabi nang ibalik ito ng kanyang mga magulang sa boarding school malungkot ito ngunit wala ng luha si Ishan at tila wala na itong nararamdaman at nawala ng interes. At sa umaga ang kanyang kaibigan na si Rain ay nakita siya na nakabitin sa terrace at natakot. Hiniling sa kanya ng bata na bumaba at nauwi ito sa pagtalisad niya sa sahig pagkatapos ay bumaba si Ishan upang tulungan siya at pinaalam sa kanya ng kaibigan na si Holkar ay nalipat sa ibang paaralan at dumating ang bagong guro na papalit sa kanya. At nang magtipon ang lahat ng estudyante at naghintay sa bagong guro na dumating nakarinig sila ng tunog ng isang plauta at nagsimulang hanapin kung nasaan ang ingay. Nang biglang isang lalaki na nakadamit payaso ang pumasok sa silid at gumawa ng acrobatic habang kumakanta. Ang lahat ng estudyante ay nasabik sa paglapit at nakipag-ugnayan sa kanya at pati na rin si Raja na may pilay ay sinubukan na sumali sa pagsayaw. Gayunpaman si Ishan ay nanatili na nakayuko at hindi nagpakita ng anumang reaksyon at matapos ng palabas binahagi ni Professor Ram ang isang blankong papel sa mga estudyante at hiniling sa kanila na gumuhit o magpinta kung anuman ang nais nila.
At ilang minuto ang lumipas, pumunta ang lalaki upang tignan ang progreso ng mga artwork at napagtanto na si Ishan ay hindi sinisimulan ang kanyang pagguhit. Hindi ito minadali ni Ram at sinabing magagawa ng bata ang gusto nito sa sarili niyang oras. Gayunpaman ang klase ay natapos na at ang lahat ng mag-aaral ay handa na sa kanilang mga painting maliban lamang kay Ishan. At nang makita ito ang reaksyon ng lalaki ay iba sa lahat ng guro at sa halip na magalit sa bata nag-alala si Ram sa kanya. At sa gabi nakatanggap si Ishan ng isang tawag mula sa kanyang ina at ipinaalam sa kanya ng babae na hindi nila ito masusundo sa susunod na Sabado dahil si Johan ay maglalaro sa finals ng tennis tournament. Sinubukan ng babae na humingi ng tawad ngunit iniwan lamang ng bata ang telepono sa lamesa at umalis. At sa sumunod na umaga tinanong ni Ram si Rajan tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Sinabi ng bata na hindi nito alam at sinabi rin na si Ishan ay hindi masaya sa paaralan na yun. Sinabi ni Rajan na kahit nagsisikap si Ishan hindi pa rin ito marunong magbasa at magsulat. Palaging grounded ang bata at ang kanyang mga notebook ay puno ng pulang marka. At nang marinig ito pumunta ang lalaki sa locker ng mga estudyante upang tignan ang mga notebook ni Ishan at nakumpirma na talagang maraming mali sa spelling ang bata. Ngunit higit pa rito napagtanto nito ang isang bagay na walang nakakapansin mula pa noon. At matapos ang klase sa boarding school nagtungo si Ram sa isa pang paaralan kung saan din ito nagtatrabaho. At siya ay nagtuturo sa mga espesyal na bata sa loob ng maraming taon ngunit sa araw na yun ang guro ay natuwa. Si Jaban ang kanyang kasama sa trabaho ay umupo sa tabi niya at nagtanong kung bakit naluluha si Ram at ibinunyag ng lalaki na pagkatapos ng maraming taon nakita nito ang kanyang sarili bilang isang bata at napagtanto ng lalaki na kailangan ni Isha ng tulong kaya nagpa siya itong bumisita sa bahay ng magulang ng bata. At nang dumating ito siya ay binati ni Maya at matapos na magpakilala ay pinapasok siya ng pamilya sa loob. At habang tinitignan ang mga lumang notebook ni Isha nakita ni Ram ang isang pinta at namangha nang matuklasan nitong ang bata ay marunong gumuhit. Pagkatapos ay ipinakita ni Maya ang pinta na ginawa ng kanyang anak at pinagmamasdan ito ng guro ng mabuti. At kalaunan nakita ng lalaki ang notebook kung saan iginuhit ni Ishan ang sandaling nahiwalay ito sa kanyang pamilya at namangha sa nilikha ng bata. Tinanong ni Ram ang mag-asawa kung bakit nila ipinadala ang bata sa isang boarding school at sinabi ni ng ama ng bata na yun lang ang kanilang opsyon dahil si Ishan ay umulit na nung nakaraang taon at hindi nagsusumikap na mapabuti ang kanyang pag-aaral. At nang marinig ito tinanong ng propesor kung napansin ng mag-asawa na may pattern sa mga mali ni Ishan. Sinabi ng mag-asawa na hindi nila napansin ang ganitong bagay kaya ipinakita ni Ram sa kanila ang ilang marka na ginawa ng ibang guro sa mga notebook. At sa paraang ito nakita ng kanyang mga magulang na si Ishan ay nalilito sa ilang titik kapag sumusulat ito at para sa kanya nakasulat ito ng pabaliktad at imposible na maunawaan. Pinaliwanag ni Ram na si Ishan ay nahihirapan na makilala ang mga letra kaya hindi ito makabasa o makapagsulat ng maayos. Gayunpaman sinabi ni Nankishore na ito ay walang kabuluhan at sinasabi na ito ay isang dahilan lamang upang hindi mag-aral. Pagkatapos ay kinuha ni Ram ang isang kahon na may mga salitang nakasulat na Chinese at hiniling sa lalaki na basahin ito. Sinabi ni Nankishore na hindi niya ito mababasa dahil hindi nito alam ang mga simbolo na yon. Ngunit iginiit ng guro at hiniling sa kanya na mag-concentrate. At nang sinabi ng lalaki na hindi niya ulit ito mabasa inakusahan siya ni Ram ng masamang pag-uugali at sinabing hindi ito nagsisikap. At sa puntong ito lubos na naunawaan ni Nankishore kung ano ang ginagawa nito sa kanyang anak sa nakalipas na ilang taon. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Ram na ang kahirapan sa pagbabasa at pagsusulat ay tinatawag na dyslexia gayunpaman ang sakit na ito ay hindi nangangahulugan na mahina ang bata o tanga. At sa katunayan ang kanyang isip ay mas matingkad at matalas kaysa sa karamihan ng mga matatanda sa paligid niya at nakikita ito sa kanyang mga pagguhit. Gayunpaman hindi pa rin nasiyahan si Nankishore dahil sa halip na tignan ang talento ng kanyang anak mas nag-alala ito na hindi magiging magaling si Ishan sa klase o sa anumang sports. At dahil nagalit umalis si Ram at sa pahintulot ni Maya dinala nito ang notebook ng bata. At sa sumunod na araw bago magsimula ang klase ipinakita nito kay Ishan ang kanyang sariling drawing at nagawa nitong maakit ang atensyon ng bata. Pagkatapos ay sinimulan nitong ikwento ang storya ng isang bata na hindi marunong magbasa at sumulat kahit anong pilit nitong gawin. At sa salita ng kanyang mga kaaway nagsayaw sila sa harap ng kanyang mga mata at kinilabutan siya at ang lahat ay pinagtawanan nito at tinawag na tamad ang bata hanggang isang araw ang bata ay nagbago at inilahad ang kanyang teorya na nagpabago sa mundo. At sa dulo ng kwento tinanong ni Ram ang mga estudyante kung kilala nila kung sino ang batang ito at si Ishan ay nagulat sa paniniwalang siya ang sinasabi ng guro. Gayunpaman nagulat ito nang ipinakita niya ang litrato ni Albert Einstein ang henyo na binago ang agham sa kanyang teorya tungkol sa relativity.
Pagkatapos ipinakita ng guro sa mga estudyante ang painting at tinanong sila kung ano ang tinitnan nila at lahat sila ay sumagot na isa itong helicopter at inihayag ni Ram na ito ay ginawa ni Leonardo da Vinci 400 taon bago umiral ang unang eroplano. Sinabi rin sa kanila ng guro na si Leonardo da Vinci ay nahihirapan sa pagsusulat at pinapakita ito sa litrato. At sa dulo ng pangungusap walang sino man ang nakakaunawa hanggang gumamit si Ram ng isang salamin upang ipakita ito sa tamang paraan at ang mga estudyante ay mas lalong natuwa. At sa wakas hiniling nito kay Ishan na buksan ang ilaw at tinanong ang mga mag-aaral kung sino ang nagpasilaw ng mundo gamit ang kuryente at mabilis na sinagot ni Ishan na ito ay si Thomas Edison. At matapos na batiin nito sinabi ng guro na si Edison ay hindi rin gaano marunong magbasa at matapos na ipakilala ang mga kamanghamanghang personalidad sinabi ni Ram na sinasabi niya ito sa mga mag-aaral upang ipaalam na marami sa kanila ay may mga nakatagong hiyas na magbabago sa kasaysayan dahil nakikita nila ang mundo sa ibang paraan. At inimungkahi ng guro na lumikha sila ng isang bagay na kakaiba at ang ideya ay kumuha ng mga materyales sa mga bagay na makikita nila sa basurahan at gawin ito sa isang bagay na kakaiba. Hiniling ng guro sa mga mag-aaral na magtipon sa paligid ng lawa at sinabi nito na gusto niya makausap si Ishan. At nang umalis ang lahat sa silid inihayag ni Ram sa bata na noong bata pa siya nahihirapan din itong matuto at hindi ito naiintindihan ng kanyang ama. Akala ng kanyang ama na tamad ito mag-aral at ayaw matuto ngunit sa kabila nito nalampasan niya ang hirap at ngayon ay nagtuturo pa ng ibang bata. At makalipas ng minuto sa gilid ng isang lawa habang ang ibang bata ay naglalaro si Ishan ay gumagamit ng mga lumang materyales upang lumikha ng isang bagay. At sa tulong ng ilang mga sanga at piraso ng kahoy ang bata ay lumikha ng isang bangka na maaring gumalaw sa sarili nito sa tubig. Naging proud ang kanyang guro at pagkatapos ng klase dinala nito ang bagay sa kanyang bahay at itinabi ito bilang souvenir. At sa sumunod na umaga pumunta si Ram sa opisina ng punong guro upang pag-usapan ang tungkol sa isa sa kanyang estudyante at nang marinig na ang paksa ay si Ishan ang lalaki ay nakatanggap ng isang reklamo tungkol sa bata na sinabi ng ibang guro. Gayunpaman salungat sa lahat ng narinig nito sinabi ni Ram na si Ishan ay isang napakatalinong bata. At nahihirapan lamang ito sa pagbabasa at pagsusulat dahil sa dyslexia at pagkatapos na ipaliwanag ito ng mas detalyado. Ipinakita ng guro sa prinsipal ang ilan sa painting na ginawa ng bata at humiling ito ng pagkakataon na tulungan ang bata at balak ni Ram na tulungan ito sa pagbabasa at pagsusulat. Kinuha ng prinsipal ang ideya at sinimulan ni Ram ang pribadong pagtuturo upang tulungan ang bata. At sa una gumawa sila ng ilang pagsasanay sa malikhain na paraan na nagpapasigla sa matalas na imahinasyon ni Ishan. At nang nabigkas ng bata ang buong alpabeto sa tamang pagkakasunod-sunod nagpatuloy sila sa pagsasanay ng pagsusulat at pagbigkas ng mga salita. At sa loob ng ilang linggo ay nakakapagbasa na ng tama si Ishan at ang kanyang husay sa matematika ay humusay din at hindi na ito nalilito sa mga numero. At ang taon ng klase ay malapit nang matapos at upang tapusin ang semestre nagpasya si Ram na magsagawa ng isang kompetisyon ng sining para sa mga mag-aaral at guro mula sa buong paaralan. At nang maglaon habang nagtuturo si Ram sa isa pang klase dumating si Nankeshore at sinabi na kailangan itong makipag-usap sa kanya. At balik sa opisina ng guro sinabi ng lalaki na ang kanyang asawa ay nagsaliksik sa internet at binasa ang lahat ng tungkol sa dyslexia at tinanong ni Ram kung bakit ito sinasabi ng lalaki sa kanya at sinabi ni Nankeshore na ayaw nitong isipin ng guro na wala silang pakialam na mag-asawa sa kanilang bunsong anak. At nang marinig ito sinabi ng guro na ang pagmamahal ay importante at kaya nitong pagalingin ang naghihirap na kaluluwa. At ayon sa guro ang pinakamahalagang bagay para sa pag-unlad ng isang bata ay alam ng bata na kapag nabigo ito nandyan ang kanyang mga magulang upang suportahan siya. At sa ganang paraan mararamdaman ng bata ang katiwasayan at bumuo ng pagmamahal sa kanyang sarili. At nang marinig ito si Nankeshore ay hindi nakapagsalita at tumayo upang umalis. At sa kanyang paglabas nakasalubong nito ang kanyang anak at nakita ito mula sa malapit. Binabasa ni Ishan ang poster tungkol sa paligsahan at ang kanyang ama ay tuwang-tuwa nang makita ito at nakaramdam ito ng pagkakasala at wala itong lakas ng loob upang lapitan ang bata. At sa sumunod na umaga bago sumikat ang araw nagising si Ishan at nagsimulang maghanda at umalis ang bata sa kanyang silid habang tulog ang kanyang mga kaklase at pumunta sa lawa upang panuurin ang pagsikat ng araw. At ilang araw ang makalipas nagtipon ang mga estudyante para sumali sa isang kompetisyon at pati ang punong guro at kanyang asawa ay dumalo din sa kaganapan. Tinanong ni Ram si Rajan tungkol sa kinaroroonan ni Ishan ngunit sinabi ng bata na umalis ang kanyang kaibigan bago pa magising ang kanyang kaklase. Ang balitang ito ay nagpaalala sa guro ngunit hindi nito maaaring iwan ang iba pang bata upang hanapin si Ishan kaya nagpa siya itong maghintay na lamang. At ang iba pang guro ay dumating din sa contest at nagulat na makita ang kanilang karikatura na iginuhit ng mga estudyante.
At makalipas ng ilang minuto lumitaw ang guro ni Ram at sinabi ng lalaki na siya ang magiging hurado na pipili sa mananalong sining. Ang kompetisyon ay nagsimula at ang lahat ay naghanda na gawin ang kanilang makakaya sa kanilang sining at lumipas ang oras si Ram ay mas lalong nag-aalala sa pagkawala ni Ishan. Ngunit sa kanyang gulat dumating ang bata sa tamang oras upang sumali sa paligsahan. Ibinigay sa kanya ng guro ang isang blankong papel at naghanap ang bata ng mas liblib na lugar at umupo at nilikha ang kanyang sining. At dahil panatag na ang loob sinimulan din ni Ram na iguhit ang sining at makalipas ng ilang minuto ipinakita ni Ishan ang kanyang painting sa guro na humanga sa yaman ng detalye sa obra. Gayunpaman ang bata ay mas lalong nagulat nang mapagtanto nito na ang pinta ni Ram ay naglalarawan sa kanyang mukha na may labis na tuwa. At ilang oras ang makalipas na tapos ang paligsahan at ang direktor ay may mahirap na gawain upang ihayag ang nanalo. Sinabi nito na si Lilita ang kanyang espesyal na bisita na guro ni Ram ay kailangan pumili sa dalawang magandang painting. Ang resulta ay tabla ngunit isang painting lamang ang maaaring manalo dahil ito ang magiging cover ng school yearbook. At sa huli binigay ng babae ang panalo sa isang estudyante at si Ram ay nakuha ang second place. Ang lahat ay na-curious kung sino ang estudyante na tumalo sa guro at ibinalita ng principal na ang nanalong artwork ay ang kay Ishan. At dahil nahiya ang bata nagtago ito sa palakpakan ngunit ang kanyang tapang ay bumalik nang makita niya ang proud na mukha ng kanyang guro at nagtungo si Ishan sa stage. At matapos natanggapin ang certificate ang bata ay natuwa at tumakbo sa mga kamay ni Ram. At sa puntong ito nagyakapan ang dalawa at nagsimulang umiyak sa labis na kaligayahan. At makalipas ang ilang araw dumating ang mga magulang ng estudyante upang iuwi ang mga bata para magbakasyon kasama ang kanilang pamilya. At pagdating nila sa school pinatawag ang mga magulang ni Isha ng punong guro at ipinakita sa kanila na ang painting ng bata ay nanalo sa contest at naging cover ng school yearbook. At sa likod ng libro ay ang painting na ginawa ni Ram at ang mag-asawa ay humanga na makita ang mukha ng kanilang anak na nasa isa sa libro ng paaralan. At pagkatapos ay nagpunta ang mag-asawa sa silid ng guro upang tanggapin ang report card ni Ishan. Ang mag-asawa ay nagulat nang marinig ang husay ng kanilang anak sa pag-unlad at nalaman na ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Profesor Ram. At bago umalis pumunta sila upang kausapin si Ram at niyakap ito ni Nankishore. Ang lalaki ay hindi nakapagsalita para pasalamatan ang guro sa pagbago na ginawa nito sa buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagpaalam si Ram kay Ishan at sinabi na mamimiss niya ito ngunit nandito lamang siya pagbalik ng bata mula sa bakasyon. Pagkatapos ay sinamahan ng bata ang pamilya niya sa sasakyan ngunit bago ito sumakay tumakbo ito sa kanyang guro. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.